Ginugunita po natin sa araw na ito ang kapistahan ng Epipanya o dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang Epipanya ay kapistahan para sa mga taong naghahanap pa ng direksyon, para sa mga pagod na sa dilim, ngunit patuloy na umaasang may liwanag. Para ito sa mga wala pang kasiguruhan, ngunit ayaw tumigil sa paglalakbay. Ipinapaalala sa atin ng Epipanya ang isang mahalagang katotohanan. Hindi hinihintay ng Diyos na makarating tayo bago siya magpakita. Sinasalubong niya tayo habang tayo'y nasa daan pa. Ang Epipanya ay ang Diyos na dumarating hindi kapag maayos na ang lahat, kundi sa gitna mismo ng ating paglalakbay. Sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Isaias, "Tumindig ka at magliwanag sapagkat dumating na ang iyong liwanag." Ang kinakausap ni Propeta Isaias ay ang mga taong pagod na. Hindi sila kumpiyansa, hindi sila nagdiriwang, palibhasay galing sila sa pagkawala, pagkadismaya, o mahabang paghihintay. Ngunit, ano ang sinabi ng Diyos? Tumindig ka. Hindi dahil nalutas na ang lahat, hindi dahil wala na ang dilim, kundi dahil dumating na ang Diyos. Napakahalaga nito sa tunay na buhay. Madalas, hinihintay muna nating gumaan ang sitwasyon bago tayo umasa. Hinihintay nating mawala ang problema, ang pagod at ang takot bago tayo muling bumangon. Ngunit itinuturo ng Epipanya ang ibang katotohanan. Hindi dumarating ang liwanag kapag wala na ang dilim. Ang liwanag ay pumapasok mismo sa dilim. Kaya kung ikaw ay pagod, nalilito, o parang natigil, hindi ka hinihintay ng Diyos na ayusin mo muna ang lahat. Naroon na siya. Inaanyayahan kang tumayo muli, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa kanyang liwanag. Sa ating ikalawang pagbasa, pinapaalala ni San Pablo, ang hindi mga Hudyo ay kasamang tagapagmana. Ipinapahayag ni San Pablo ang isang revolusyonaryong katotohanan. Ang Diyos ay hindi lamang para sa iilan, hindi lamang para sa mga banal, hindi lamang para sa mga pakiramdam ay karapat-dapat. Ang Diyos ay para sa lahat. Ibig sabihin nito, kasama ang Diyos sa iyong trabaho, hindi lamang sa simbahan. Kasama niya ang pamilya, hindi lamang ang mga santo. At nagpapakita ang Diyos kahit sa mga nag-aalinlangan, nahihirapan o pakiramdam ay malayo. Marami ang tahimik na nagsasabi, hindi ako sapat. Masyado akong abala. Masyado na akong makasalanan. Malinaw ang sagot ng Epipanya. Walang sino man ang ibinukod sa liwanag ng Diyos. Nauna ang biyaya kaysa pagiging perpekto. Nauna ang pagtanggap kaysa pagkaunawa. Sa ating Ebanghelyo, ang mga pantas ay nagre-represent na mga karaniwang tao sa mahabang paglalakbay. Ang mga pantas ay hindi mandirigma. Hindi sila mga santo. Sila ay mga naghahanap. Wala silang lahat ng sagot. Mayroon lamang silang bituin, isang maliit na palatandaan. At sinundan nila ito, step by step. Minsan, malinaw ang direksyon. Minsan, sila'y nalilito. Minsan, nagkamali pa ng daan, tulad ng pagpunta kay Herodes instead sa Bethlehem. Ngunit, ang pinakamahalaga, hindi sila tumigil. Ganito gumagana ang pananampalataya sa tunay na buhay. Hindi ibinibigay ng Diyos ang buong larawan. Binibigyan lamang niya tayo ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. Hindi kasiguruhan ang pundasyon ng pananampalataya, kundi direksyon. At
saan nila natagpuan si Kristo? Hindi sa palasyo, hindi sa kapangyarihan, hindi sa comfort, kundi sa isang payak na tahanan bilang isang bata sa kababaang loob. Ipinapakita nito na madalas nagpapakita ang Diyos sa mga simpleng sandali, sa tahimik na sakripisyo, sa araw-araw na tungkulin at sa tapat na pagmamahal. Sinabi din ng Ebanghelyo na mga pantas ay umuwi sa ibang daan. Pagkatapos nilang makatagpo sa Jesus, hindi na sila bumalik sa dating daan. Bakit? Dahil kapag nakatagpo natin si Kristo, nagbabago ang direksyon ng buhay. Hindi biglaan, hindi perpekto, ngunit unti-unti at totoo. Kaya tinatanong tayo ng Epipanya, pagkatapos nating makatagpo si Jesus sa Eucharistia, sa kanyang mga salita at sa komunidad, handa ba tayong magbago ng landas? Pumili ng pag-asa kaysa panghihina, liwanag kaysa dilim? Mga kapatid, ang Epipanya ay hindi kwento ng isang bituin noon. Ito ay kwento ng Diyos na nagpapakita ngayon. Nagpapakita siya kapag pinipili nating umasa kaysa sumuko. Kapag sumusunod tayo sa liwanag kahit may tanong. Kapag patuloy tayong naglalakad kahit hindi malinaw ang daan. Hindi kailangan ang perpektong pananampalataya, kundi pusong handang sumunod. Hindi lahat ng sagot, kundi tapang na gawin ang susunod na hakbang. Dahil ang Diyos na naglalagay ng bituin sa langit ay siya ring Diyos na naglalagay ng liwanag sa iyong buhay. Narito na ang Diyos, narito na ang liwanag. Kaya ang tanong para sa atin, handa ba tayong sundan ito step by step? Amen.